people free. Why is freedom so precious and so important? Because people can dominate and can control others for selfish reason. Sa patuloy po ng ating paghanap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay, at sa patuloy ng ating paghanap naman na tayo maging katulad ni Kristo sa pakikitungo sa ating kapwa, marapat nating sariwain that we should set people free. Set people free. Heavenly Father, we thank you for the privilege of being here today to worship you. We thank you, Lord, for the privilege of health, and thank you, Lord, for the privilege of freedom. Salamat, may kalayaan kaming lumapit sa inyo. May kalayaan kaming umawit, sumayaw, magbigay ng papuri, gumawa ng musika. Salamat at may kalayaan kami, Panginoon, na basahin ang iyong salita at pag-aral at ituro ito. Thank you, Lord, for the freedom of mobility that you give us. And thank you, Lord, for the many forms of freedoms that you allow us to enjoy. Now, Father, may you speak to us. Sa aming kagustuhan na lalong maging kawangis ng iyong anak na si Jesus, pakaturuan niyo nga po kami. Cleanse us from all our infirmities, cleanse us from all our sins, cleanse us, O Lord, from all things that may hinder your blessing. Wash us with the blood of Jesus. Turuan niyo po kami, Panginoon, lumapit sa inyo. At sa paglapit namin na ipaliwanagyan yung mukha sa amin, pakita niyo sa amin ang aming kalagayan, turuan niyo nga po kami, ituwid, at kayo, Panginoon, ay madakila. Hinihiling namin na kayo ang maging tagapagsalita. We have not gathered to hear a human voice, but your voice. So we pray, Father, that you may speak to your people, use your servant as your footstool. May we lift up your name. And in the name of Jesus, we reject and rebuke all work and all presence of evil. And we ask you, Holy Spirit, lead us, anoint us, empower us to hear and to see. We seek you, Father, confident that you hear, as we ask in Jesus' precious, beautiful, and mighty name. Set people free. At siguro sa umpisa pa lang, sa pamagat pa lang, meron na tayong mga taong naiisip na dapat nating bigyan ng ganitong regalo. Freedom. Who to set free? Sino ba ang dapat palayain? Sino ang dapat bigyan ng kalayaan? Unang-una, people that we manipulate, people we dominate, people we control for selfish reasons, for selfish gain, to suit our personal taste, our desires, and our agenda. The people who are under our influence and power, at kung ano man yung influence natin yan, maybe physical, maybe talagang malaki ang inyong katawan, at kayang-kaya niyong kontrolin yung mga nasa paligid ninyo, ang asawa niyo, kayang-kaya niyo talagang takutin, kung sino man yun. Maybe it's financial. Mga tao umaasa sa atin, binibigyan natin ng tulong, tinutustusan natin ng mga pag-aaral, binibigyan natin ng pambili ng gamot, ang pang-budget nila sa pagkain. People who are dependent on us can easily be controlled and manipulated. People who are under our social power. Maybe we are a social mover, and there are people who are dependent on our graces for their social mobility as well. And people who are under our emotional power. People who are beholden to us. People who love us that we can so easily abuse. Napakarami pong uri ng kapangyarihan, subalit dapat nating alalahanin na lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Sapagkat siya ang tunay na pinanggagalingan ng tunay na kapangyarihan. At ang lahat ng kapangyarihan ay pahiram lamang para magamit natin to manage the planet, to love people, to minister to others. We are empowered by God so we could deliver services and love and care, not abuse people. But sadly, the God of this world has darkened the minds of many people, and we have learned to misuse power and influence. Life is God's premium gift to us. Life is God's most precious gift to us. But life, when lived against one's own will, especially if it is lived only to serve the will of someone else, becomes a waste. Bawat tao, bawat nilalang ay binigyan ng buhay. Ang buhay na ito ay marapat ipamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban na kanyang ipinapahayag sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng iba't ibang mga spiritual gifts
iba't ibang skills, iba't ibang kakayanan, sapagkat niloob ng Diyos na sa mga kakayanan na yon tayo mabubuhay. Binigyan tayo ng iba't ibang talino para yung talinong yon ang maging papel natin sa buhay, sapagkat hindi pwedeng lahat ng tao ay pare-pareho ng ginagawa, pare-pareho ng iniisip. Kaya binigyan tayo ng pagkakaiba-iba. That's why the gift of freedom for people to be able to be what they are, to be what God meant them to be, is one of the greatest gifts. Hindi yung hindi na nga marunong sa math, pinipilit pa natin mag-accounting. Hindi yung hindi na nga mahilig sa mga numbers, ang ipipilit mong kurso, engineering. The gift of freedom to choose one's course, dependent on one's talents and inclinations, is one of the greatest gifts we can give to our children and to people that we send to school. Hindi ko mo tayo nagpapaaral, tayong matusunod kung anong dapat nilang pag-aralan, sapagkat matagal na tayong namatay, ay dala-dala pa nila sa buhay nila kung ano yung pinag-aralan nila, at kung yun ang naging trabaho nila, ay magiging trabaho nila habang panahon. Isa namang napakalaking kalungkutan na yung trabaho mo, hindi yun ang pinakamagaling kang pwedeng gawin. There was a time when I was wanting to shift. I was in agriculture at gusto ko mag-shift sa Mascom. Sabi ng tatay ko, give me one good reason why you should shift. So ko, isa lang math. Yun lang, isa lang ang math. Give me one more, isa lang ang chemistry. Yun lang. So ko, that's everything. So, pwede ka naman mag-culture. Meron ka namang talent, pwede mo namang gawin. Pwede naman talaga that, pwedeng pilitin. Probably, I'll only be a third-class agriculturist. Why don't you give me a chance to be a first-class something? Yung talagang gusto ko, yung naka-incline ako. Buti na lang sabi ng tatay ko, kahit ibang terminology, supportahan ka. Gusto mo palang ganito, di ganyan. Freedom. It's important. Pag ang buhay ng isang tao, ipinamuhay niya para lamang sa kagustuhan ng iba, kahit pa magulang niya yon, asawa niya yon, anak niya yon, sayang ang buhay niya. Kasi bawat buhay ay may itinakda ang Diyos na dapat maganap, dapat matupad, dapat mangyari. At bawat buhay ay binigyan niya ng kakayahan, ng talento, para yun ay mangyari. Kaya tinitingnan natin, ano bang kakayahan mo? Ano bang inclination mo? Kung saan ka ba naman nakahapay, edi doon bumuwal. Dahil doon talaga ang nature. Basta ang sinusunod natin, yung godly nature, hindi yung evil nature na sinusunod. Yung, kung creative ka, di sige, doon ka sa creative pursuits. Mahilig ka sa objective concerns, o ito ang dapat mong ginagawa. Kung ano din dapat ang ating kakayahan, yun ang trabaho. Nalulungkot po ako dahil napakarami mga tao, parang hindi na yata madedevelop yung fullest personhood dahil sa trabaho napalagay sa kanila. Hindi ko naman nilalait. In fact, mabuting at may trabaho ang tao, pero nalulungkot din ako para sa mga tao, halimbawa, yung nagbibigay ka ng ticket sa toll gate. Yung, okay, trabaho, kumikita tayo, pero tingnan dumadating na malaking truck na nervous ka, baka kasuyurin, baka hindi makapreno, at saka sa katagalan, baka humaba yung kaliwa mo ng kamay kasi yun lang ang gumagalaw, yung hindi na sila pantay. Siguro naman may nilikha pa ang Diyos ng mga ibang mga trabaho para sa Kanya. So siguro, maganda, hindi yun ang permanent trabaho habang buhay. Yung mga habang wala lang, pero wala naman sigurong nangarap na yun ang maging trabaho. O yung mga takilyera, halimbawa, dun sa mga takilyera ng sine, na ang init-init. Mabutit may trabaho at humahanga tayo sa mga tao nagtatrabaho kahit hindi na gusto nilang gawin. Pero, yun lang kaya ang kalooban ng Diyos para sa nila lang na ire? Bakit siya binigyan ng kung ano-anong mga karunungan, kagandahan? Para lang ba doon? Kaya pag tinitingnan natin na parang napakaraming buhay na hindi nakapamumulaklak ng husto, hindi humahalimuyak ng husto dahil walang chance. And this is one of the curses of poverty. Kaya tayo mga Kristiyano dapat magsikap, paunlarin ang ating bayan, we should be economically powerful, dapat tayo productive, sapagkat it takes money to be able to pursue your dreams. It takes money to be what God wants you to be. Because the world has been taken over by a few people who run the wealth of the planet. Ang nangyayari ngayon, sila na lang ang nakakapag-aral ng mga ibig. Kaya nakikita nyo yung iba pagka medyo kapwa natin mahirap. O anong pag-aaralan? Mag-aaral ka ng 2 taon na lang, yung nagkakatrabaho agad. Mag-aaral ka ng computer. Ayoko, yan ang mga naka-wanted ngayon sa mga jobs. So, wala akong pakialam sa gusto mong gawin. Wala akong pakialam sa nais mong gawin. Ang pag-aralan mo, yung nakakatrabaho, yung pagkakaperahan. Nakakalungkot. Kasi ang dami-dami sa atin na gano'n na nangyayari.
Kaya kung minsan, yung mga mayayaman, ano pinag-aaralan mo? French. Ha? Napagkakaperahan ba yan? Eh, hindi naman niya kailangan gumawa nun. Kasi mamamanahin na siya. So, ano pinag-aaralan mo? Ikebana. Origami. Pagka summer, anong gagawin ko? Punta sa Espanya to polish my accent. You fully develop. Kasi meron kang means. Kaya mahalaga po, meron tayong means. Part ng kabanalan, nagsisikap para tayo kumita. Para kung ayaw man natin yumaman, sino ba may ayaw noon, abnormal naman, edi ipamigay mo sa iba para sila may kainin. Kaya dapat we should make wealth. Because it takes a lot of resources so that we can fully develop. My heart aches for people who are not able to pursue their studies kasi kulang ang pera. Napakaraming promise. Bawat tao parang isang buto. Nandun na yung ugat, nandun na yung sanga, nandun na yung bulaklak, nandun na yung bunga. Pero buto pa lang yon. Kailangan yan maitanim sa mayamang lupa, madilig, maarawan, para magkatotoo yung promise, lumabas yung kanyang sanga, yung kanyang bulaklak, yung kanyang mga bunga. Pero ganong karaming tao, nakakamataya na lang, buto pa rin. O kaya tumubo, pero hanggang toge lang. Yun na. Kasi kulang sa resources. Wala siyang freedom. That's why I always encourage people to be economically powerful because you need money to be free. Kung wala ka namang pera, di obligado ka na pumapasok sa City Hall 8 to 5 araw-araw ng iyong buhay. Hindi na pwedeng gawin mo yung iba mong gustong gawin, na magpunta ka muna sa Russia at mag-aral ka ng architecture ng 6 na buwan. Magagawa mo ba yun? Kung wala kang means, that's why it's important. So the gift of freedom also entails with it a lot of hard work so that we can be free. Sabi ng isang kanta, a man must break his back to earn his days of pleasure. At dapat yun ay pinagsisikapan. I really ache for people who cannot be what God wants them to be just because they are impoverished. Ang dami-daming talented people that cannot use and develop their talents because they don't have the means. Kaya kung tayo po ay merong mga means, meron tayong mga pinanggagalingan ng kabuhayan, kung nagagawa na natin sa buhay natin yung gusto nating mangyari, na pag-aaral natin ang ating anak o mga anak na mga gusto nilang pag-aralan, maghanap-hanap tayo ng anak ng may anak. At ang kinina rin nating anak yun at tulungan natin sila na mag-aral. Tulungan natin sila to be what God wants them to be. Because when you help people to develop, you do the will of God. Because the will of God is that people should develop. Why set people free? Para ano? Bakit? Because God made people free. Paggalang sa Diyos nang lumikha sa tao, na ang tao na kanyang nilikha ay ating palayain, sapagkat nilikha ng Diyos ang tao na malaya. Ang Diyos ay hindi nakikialam sa ating desisyon. Binigyan tayo ng free will. Kaya nga si Adam and Eve nakagawa ng kasalanan. Nilikha sila ng Diyos na may kakayahang magpasya para sa kanilang sarili. Kahit pa nga ang pagpapasya na ito ay maaaring hindi makabuti. Pero kung hindi naman sila binigyan ng kalayaang magpasya, edi hindi sila nilikha sa wangis ng Diyos. Wala silang kalayaan. At hindi sila magiging banal. You know why? Because holiness is a choice. Righteousness is a choice. And you cannot be righteous if there was no choice. Kaya may choice. So you exercise your choice, and when you make the right choice, you become righteous. May risk because you might make the wrong choice and you become sinful. But if there was no choice, you cannot be righteous anyway. You will only be a robot. Para ka lang makina. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan. Siguro ang paninimdim ng Diyos, nung pinipitas ni Eva yung prutas at kinakain, subalit hindi siya nakialam, hindi siya bumaba mula sa langit at hinawakan ang kamay ni Eva, isinara ang kanyang bibig at sabing, huwag mong kakanin yan, di pwede. Binigyan ni Lord ng kalayaan. Creation with its gift of free will made people free. And then, when people became prisoners of sin, redemption was done by God to set people free again. Ang ministry ng Diyos ay palayain tayo ng palayain. Nilikha tayong malaya, nung ginamit ang kalayaan para magkasala at naging bihag ng kasalanan, pinalaya na naman ng Diyos sa pamamagitan ng
pagpapatawad sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Malaya na naman tayo. We can do good again. We can go back to God again because creation sets you free. Redemption makes you free again. So that freedom and the giving of it is central to the agenda of God. Isaiah 61:1. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. Ayon ng Panginoon ang may mga nakukulong na ganyan. Gusto niya ang tao mga malaya, whatever level of application when you would like to use Isaiah 61:1 for. But the point is, freedom is important. Jesus is truth, and the truth sets free. John 8:36, so if the Son sets you free, you are free indeed. Of course, this is free to be godly, and freedom to be godly. But all in all, as we go back to the theme, freedom is important. Even the law of God is for freedom. Hindi tayo binibigyan ng law ng Lord para makulong, kundi para lumaya. Para malaman natin kung paano mamumuhay, at kung alam natin ang tamang pamumuhay, malaya tayo. Malaya tayo sa pag-enslave ni Satan, malaya tayo sa ating pagiging slave ng ating mga desires, malaya tayo sa mga gulo ng isip. Freedom when we obey the law. Psalm 119, verses 44 to 45. I will always obey your law forever and ever. I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts. So, maglalakad ako may kalayaan, mamumuhay ako may kalayaan, dahil nabubuhay ako ayon sa iyong mga batas. So that even the laws of God are meant not to imprison, but to set free. So, one reason why we should people set free, because God created people as free men and women. And it's important to respect God's will concerning that. Why else do we set people free? Because people achieve their fullest personhood when free. They can become more Christ-like when we give them freedom. Therefore, it is kind to give people freedom. Hindi yung kung anong hilig natin, i-impose natin sa iba. Kung anong gusto natin kainin, yun ang kakainin ng lahat, lalo't lalo kung kayo yung cook. Kung ano ang gusto nating pamumuhay, i-impose natin sa iba. Wala na silang freedom. Satellite na lang natin sila. Tayo yung planet, umiikot yung satellite, kasama lang natin. Wala siyang sariling orbit. At maraming tao ganun. Alam niyo po ba? Napakaraming mga wives, walang freedom. Orbit na lang nung asawa nila ang sinunod nila. Parang wala na silang sariling pagkatao. Parang wala na silang sariling mga pangarap. Wala na silang sariling magawa sa buhay. Sunod-sunura na lamang sila. Remember, na ang pag-asawa ay pagkakaroon ng partner, hindi pagkakaroon ng Panginoon, hindi pagkakaroon ng kulungan, nakulong na yung lahat ng gusto mo. Nasuppress ka na ng nasuppress dahil isa lang ang nasusunod. Marami ring husband, suppress na suppress, yung wife naman ang nasunod. That's not a good partnership. Because your partner must boost you up. Your partner must give you all the freedom to pursue your dreams and to be what God has meant you to be. And to continue to be the better and better versions of your same self. Hindi yung present ka. Pag tinignan ka lang, hindi mo na masabi ang gusto mong sabihin. Marami pong mga cases na akala natin ay demonic possession, hindi pala. Kasi ano ba yung mga sabi, bakit mo naiiba yung boses? Bakit umitirik-tirik yung mata? Kung ano-ano mga lumalabas sa mga muka, may mga bola dito, bla bla bla. Marami palang cases, akala natin, evil possession. Hindi. Sobra lang na-suppress. Kaya hindi makakita yung kanyang sarili, yung kanyang kalooban ng paraan para ipahayag yung totoo tungkol sa kanya. Kaya ayun, iniiba boses. Kumisan, minumura yung sariling ina. Kumisan, pinapagalitan yung mga tao kasi sa totoong buhay, hindi niya masabi yung gusto niya sabihin. Sa totoong buhay, hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Kaya gumagawa yung katawan ng paraan na maipahayag yung nasa kaloob-looban dahil yung tao suppressed. While there are genuine cases of evil and demonic possession, hindi lahat ng nakikita natin na gano'n na symptom, possession na nga. Usually, pag pinag-aralan mo ang history, yung background ng tao na akala mo na po-possess, biktima pala ng sobrang suppression
and oppression. Hindi masabi ang gustong sabihin. Hindi maipahayag ang gustong ipahayag. Hindi maibulalas ang niloloob. Lagi nilang suppressed at controlled ng iba. Kaya tuloy nagkakaganong-ganon. Kung minsan akala natin na babaliw na kasi hindi masabi ang gustong sabihin. Kaya nga, giving people freedom can be one of the greatest gifts. But we must, of course, differentiate between freedom and licentiousness. Na gawin mo kahit ano na lang. Hindi yon. Na magawa mo anything that does not oppose God's teachings. Halimbawa, gusto mo i-borrow mo yung pink. Hindi naman pinagbabawal ng Diyos, edi pink. Kaya lang, kung pumapasok ka sa bangko, siyempre may uniform yun. Di pag alis mo, after 5, mag-pink ka. Gusto mo yung buhok mo, nakatirek, nakatusok, nakatumpok. Wala naman sinasabi ang Diyos tungkol dyan na immoral yung ganong ayos. Eh di gawin mo. Puro tayo kasi suppression. Even parents have a tendency to suppress their children, not for the sake of the children, but for the sake of their image in the community. Kailangan ganito kayo. Baka may masabi mga kapitbahay natin. Kaya alam nyo, pinakamaraming rebeldeng anak ng pastor. Paano ang mga tao, wala nang ginawa kundi expectin yung mga anak ng pastor ng perfection. Hindi na sila maging human. Kaya tuloy, okay, sunod ng sunod habang kaya, tapos biglang sumasabog, nagiging rebellious. Kaya nagiging problema. There was one time, ang anak ko isinama ko sa aking mga speaking engagement mula sa atin hanggang gumabi kung saan, sa Cavite. At noong nagsa-service, hindi na ito nakikinig, tayo halos ayaw tumayo at maliit pa, siguro 5 years old pa lang. At may ibang ginagawa, may kinukot-kot. Ang sama ng tingin ng isang deacon, nung church na pinuntahan ko. Tumitingin pa sa akin parang yan bang alak ng pastor? Bakit hindi yata nakikinig? Sabi ko, pang-5 service na niya yan. Pabayaan mo na. Napahiya tuloy dahil talagang ang higpit-higpit niya. Akala niya ipapagalitan ko yung anak ko. Pang-5 na naman, utang na loob. Kanina pa yan service ng service. Mahirap yung sobrang expectation natin sa ating mga anak. Lalong-lalo yung talagang hirap na hirap maging valedictorian. Yung pinipilit ng ina, kailangan first honor ka, sa ayaw mo sa gusto, sa kurot, sa reregaluhan kita, papaluin kita, basta. Kasi yung pala yung nanay, gusto akyat ng akyat sa entablado tuwing graduation. No? Natatalbugan niya yung ibang nanay. How much of what we want our children to do is really for them, and how much is for our image? Dapat natin siyasatin na ating sarili. Dahil baka naman, na-exploit lang natin ang mga bata para itaas pa lang ating sarili. In the end, it's not good for them. When I say freedom, and when I say control, what I mean is, yung pagkatao kinokontrol. Yun ang hindi marapat. Pero kung nasa stage of development and training, dapat kontrolin. Mga bata, kinokontrol talaga yan kasi training period. Yung mga tinuturoan ng skill, ng trabaho, ng knowledge, kinokontrol talaga yan kasi training period. Ang nag-uusapan natin, yung hindi training, talagang totoong buhay na. Halimbawa, mag-asawa kayo. Pati ba naman yung kakulay-kulayan ng isusot ng asawa mo, kinokontrol mo, hindi na training period because life na talaga yan. Dapat naman yan ang bigyan ng freedom. I have seen many wives that are too concerned about their social standing that they make fools out of their husbands. Correcting them in public, even in their mispronunciations, correcting every behavior, para lang masabi ng mga taong, uy, si Mrs. at least alam pala niya ang etiquette kahit hindi alam ni Mr. Iko-correct niya in public, para lang mapatunayan niyang, alam ko actually yan. Kawawa naman ang mga asawa. Pagka naman nanigas ka, tumirik ang iyong mata at gumulong ka sa hagdan, ang dadampot sa'yo yung asawa mo, hindi naman yung publiko. Hindi yung concern ng asawa mo muna ang unahin mo, bago yung publiko. Dapat yata tayong nag-iisip ng ganyan mga bagay. So we set people free because it is kind to set them free. Ano pa? You set people free because in the process, you become free yourself. Mahirap yatang magbantay ng kapwa. Mahirap mag-control ng kapwa. At kung ang ginagawa lang nila, dahil under natin ng control, paano kung hindi na tayo nakatingin? Gagawin na nila yung gusto nila. Di habang hindi tayo nakatingin at wala tayo, kakaba-kaba tayo, iisip-isip tayo, hindi tayo mapalagay. Bakit hindi hayaan ang likas sa mga taong ito ang gawin nila? As long as hindi yun masama. We should not keep controlling people. What burden it is to control and watch over others. So, let people be different from you.
Kung minsan kinokontrol natin dahil gusto natin uniform lahat ng tao, it will be a very boring planet if everybody was like you or like me. Mabutit iba-iba because our God is a God of variety. Our God is not a God of sameness. So talagang iba-iba ang gusto ng tao sa timpla ng kanilang kape. Bakit mo sila papakialaman kung anong gusto nilang timpla ng kape nila? Iba-iba talaga ang gusto nilang kulay o korte ng tasa. Ba't natin panghihimasukan? We should stop controlling people. Because God does not do it. And not even Satan can do it. Hindi binigyan at hindi kaya ni Satan na at least na nagkaroon ng kapangyarihan na kontrolin ng tao. Nagkakaroon lang oras na yung tao ay pumayag ng pumayag sa kagustuhan ni Satan, tumanggap ng ibinibigay, may contract na. Therefore, nagkakaroon sila obligasyon. Kaya nakokontrol sila in a way. But without man's permission, not even Satan can control him. And God, even he can, does not. So why should you control another person? How are we to set people free? How? As long as moral law is not violated, as long as other people's well-being is not affected, then let people think. Payagan natin sila mag-isip, kaya nga binigyan sila ng utak. Meron kasi mga tao, sila lang ang brain, everybody else is just arm and feet. Tagasunod lang, sila lang ang mag-iisip. Kuminsan ganyan yung mga pamilyang tradisyonal na merong matriarch o patriarch na tinatawag. Pag sinabi ng lolang ganito, sunod na ang lahat. Pag sinabi ng biyanang babaeng ganon, sunod ang lahat. Kaya wala ka nang inabangan kundi sumakabilang buhay ang biyanan. Para ka makalaya. Gusto nyo ba yon na walang inaabangan ng tao kundi sumakabilang buhay kayo para sila makalaya? Let people think. It is a God-given privilege and even duty. Then let people speak. Payagan natin magsalita ang mga tao. Kahit pa nga ang sasabihin nila ay di sang-ayon sa ating mga pananaw. In fact, lalo pangat di sang-ayon, dapat nating lalong pakinggan. Kasi hindi naman common nakinig tayo, sumunod na nga tayo. Pero pag pinakinggan natin, pwede nating suriin, pwede nating salain, at pwede tayong mag-improve, pwede mag-improve ang isang system, pwede tayong umasenso lahat. Or, after listening, you can say, 100% I reject, but at least I listen. Pero kailangan makinig. We should permit people to speak. Kaya nga binigyan ng Diyos ang lahat ng dila at labi para makapagsalita. Isa sa mga nakikita kong dahilan kaya maraming Pilipinong naaapi, sa workplace, lampas na oras, nagtatrabaho pa, di makakibo. Na-abuse na. Pumasok na nurse sa isang ospital, pinaglilinis ng bubong ng building, naglilinis na rin. Hindi makakibo kasi hindi tayo tinrain kumibo. Tuwang-tuwa ang mga magulang, uy, marunong na siya magsalita. Sabi mo, papa, uy, papa, marunong na, sige. A, B, B. Ngayon, nung ma-eloquent na, huwag kang sasagot. Huwag kang magsasalita. Huwag kang kikibo. Train na train tuloy tayo na kimkimin na lang sa loob ang ating iniisip. Inaapi ka na, reklamo ka ng reklamo sa kapwa mo api. Tayo kinaganito, pagdating, good morning, sir. So, hindi tayo sanay magsalita doon sa may authority. Kasi ang mga magulang natin na may authority, tinuturuan lang tayong huwag kikibo. Sa palagay ko, mabuting kumibo. Basta ang pagkibo ay magalang, nasa tamang oras, nasa tamang lugar, at submissive pa rin. Na matapos mong kumibo sa magulang mo, nagbigay siya ng desisyon, sunod ka kasi anak ka. Pero, bigyan ka man lang ng pagkakataon magsalita. Maraming Pilipina naaapi. Kung minsan inuuwi na lang sa ating bayan, nakataol na, o kaya may mga pasapasa, nakatulala, inahanap si Crispin. Pero, hindi nakakibo. We should allow people to speak. Kahit si Moses speaks before God, kahit si Job, yung kanyang mga nilalaman, sinabi niya, at hindi naman sila pinagalitan dahil nagsalita sila. Dahil, sabihin niyo mat hindi, alam naman ng Diyos yung kalooban natin. Ang pinagkaiba lang na sabi mo. Kaya importante. And then, let people act. Let people move. Let people do what they want. As long as what they want is not immoral. Hindi yung control na control natin sila. Let people be themselves.
Mga anak natin, iba-ibang ugali. Iba't iba ang paraan. Hindi pwedeng magkakamukha. Hindi pwedeng pilitin mong magkakamukha sila ng gagawin, magkakamukha sila ng sasabihin. We should respect individuality. Why? Because God who created them as individuals. Eh kung gusto ng Diyos magkakamukha lahat ng tao, gaano kahirap naman sa kanyang likhain lahat ng tao magkakamukha. Pare-pareho ng ugali, pare-pareho ng gusto. Pero because God is a God of variety, iba-iba rin ang tao. In fact, I think we will enjoy life better, we will enjoy life more, if we're going to appreciate differences among people. Nasalamat na lang di ko kayo lahat kamukha. Salamat na lang hindi ko kayo kaugaling lahat because it would be a very boring existence. Salamat, may mga surprises. Sila yung props para sa ating mga pangarap, sa ating sariling buhay. So do not impose. Satan possesses, God sets free. Satan destroys. John 10:10, referring to the devil, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Full life ang gusto ng Panginoon para sa atin. Hindi half life, hindi 1/4 life, full life. Spiritually, physically, mentally, socially, emotionally, a full life. John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Free to have a full life, free from sin, free from a lifestyle of sinfulness, free to be good, free to be happy, free to be creative. God gives people that kind of free will, but of course with accountability. May accountability, may pananagutan, pero may kalayaan. God does not decide for people. Satan cannot decide for people. So why should fellow persons decide for others? Anong ginagawa natin? Nagbibigay lang tayo ng payo. Yung mga iba nagpapayo, pagka ito na uli yung may problema, ayoko na magpayo sa'yo, hindi ka naman sumusunod sa akin. Hindi naman ibig sabihin ng payo, isundin ka eh. Ang payo ay, sa palagay ko, ito ang cause ng problema mo. 1, 2, 3. Sa palagay ko, ang mga pwedeng solusyon dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then you choose. And I'll pray for you that you make the right choice. Pero hindi pag pinili mo, hindi kontra sa payo ko, ayoko na sa'yo. Hindi ka na ibig sabihin ng payo. Ang payo, kung baga magulo yung buhok, sinusuklay lang natin. Kung magulo yung kanyang isip, sinusuklay natin yung sitwasyon para lalo niyang maunawaan. Pinapanalangin natin siya, nagbibigay tayo ng mga suggestions, pero siya pa rin ang magde-decide. Napakahalaga nun. Kaya mahalaga that we should set people free to make their decisions. That people should inspire, instruct, and suggest, but should not decide for others. Except if the subject is incapable. Maybe sobrang bata, o may kasamansanan, hindi makapag-isip, o sobrang matanda na, doon pwede siguro. But unless that is the case, we should set people free. When we set people free, we are also set free. Mga kapatid, do not let people dominate you. Your life must be lived by you, not by others. Huwag kayong padumina sa iba. Kay asawa, kay magulang, kay anak, kay ninong, kay ninang, kay may utang na loob tayo, kay wala. Magbayad-bayad tayo, suklian natin ang kanilang mga kabutihan, pero hindi ibig sabihin ipeprenda natin sa kanila ating pagkatao at ang ating kinabukasan dahil lang may utang na loob tayo. Dahil ba't ka pa nagkautang na loob kung pagkatapos nun mawawalan ka na ng sariling buhay dahil susunod ka na lang sa kanya habang panahon? Maraming paraan ng pagbabayad-bayad ng utang na loob, maaaring hindi nababayaran ng buo, pero hindi kailangang ibayad ang iyong mga pangarap, hindi kailangang ibayad ang iyong sarili dahil lang doon. Merong paraan para doon. Tungkulin mo sa iyong sarili at tungkulin mo sa Diyos na mabuhay kung paano ka nilikha ng Diyos at nang matupad ko ano yung kanyang nilalayon na maging pamumuhay mo. So titingnan mo kung paano ka nilikha, anong dapat mong gawin to improve, but live your life. Don't let other people live your life for you. Yung iba hindi na makagawa ng sarili nilang buhay kasi naging alipin na ng kanilang anak, ng kanilang apo, ng kanilang manugang. Tuwing na lamang may gustong gawin, hindi magawa. Kasi si ano. Paano kayong buhay mo? You should do something to be free. Because God did not create you to be somebody else's slave.
Duty natin sa lumikha sa atin yon. Sapagkat bawat buhay ay may misyon, bawat buhay ay may katuturan, at bawat buhay ay may dapat marating. Subalit hindi mangyayari kung hindi natin bibigyan ng laya ang ating kapwa at ang ating sarili na sundin yung tawag ng Diyos para sa atin. Live as a free person. Freedom is your privilege and duty. Duty rin yan. Hindi dapat ipinapamigay. Do not play God over people's lives. And do not be more than God. As we have said, God does not even decide for us. So why should we decide for others? Give people the gift of freedom. Set people free. Let's bow before the Lord and think about these things. Mga kapatid, meron po bang tao na dinodominate nyo? Kinakaya-kaya nyo? Dahil kaya nyo. Alam nyo po ba na kayang-kaya tayo ng Diyos, pero hindi niya tayo kinakaya? Ginagalang pa rin tayo. Bagamat siya ibigay ng bigay, ginagalang pa rin tayo, meron pa rin tayong free will. Baka naman yung binibigyan nyo, nawala na ng free will dahil ang binibigyan nyo at kayo na nasunod. Dinaig pa natin ang Diyos. Nais kong hamunin ang lahat, meron ba tayong dinodominate? Ini-impose natin ang sarili sa kanila. Kinokontrol natin para tayo lagi ang masaya, tayo yung satisfied. Gusto natin ang nasunod. It is ungodly. Because even God in His infinite powers does not do that. Sa ilang saglit ng katahimikan, tayo po'y mag-isip. Sariwain, sino ba mga taong kinokontrol ko? Ba't di ko sila pabayaan? Payagan natin sila, lalo't hindi naman masama, hindi labag sa kalooban ng Diyos, labag lang sa sarili nating taste. May sarili tayong buhay para ipamuhay ang taste natin. Yung iba mamuhay sa taste nila. Be alone with God and ask the Holy Spirit to ask the Holy Spirit to let you know if you are dominating someone or other people needlessly. Ipakita nyo nga sa aming Panginoon kung kami lumalampas sa hangganan bilang tao at kami nagdiyos-diyosan sa buhay ng iba. Kayo na Diyos mismo, di nyo kami kinokontrol. Lalo naman kami walang karapatang mangkontrol ng iba. Turuan nyo kami, Lord, na makapagbigay ng magandang halimbawa, makapagbigay ng mga panukala, mga suggestions, pero huwag namin ipilit ang aming sarili sa iba. Kahit pa asawa, anak, magulang, kaibigan, turuan nyo kami, Lord, to set people free. Because you set us free. At sa amin po ngayong pananahimik sa iyong presensya, ipakita mo rin nga po, Panginoon, kung kami na may pumapayag at sunod-sunuran na kontrolin ang iba. Turuan mo kami, Lord, na maging malakas. Economically, emotionally, socially. Para hindi kami maging umaasa lang sa iba. At nasa gayon, hindi kami mapilitang sumunod na lang ng sumunod. Turuan mo kaming tumindig sa aming mga sariling paa. Turuan mo kaming maging masagana, kapakipakinabang. Turuan mo kami, Lord, na productive ang buhay. Na hindi kailangang umasa na lang lagi sa iba. Tuloy nagiging tau-tauhan kami. Pakita mo sa amin, Lord, yung dignity na ibinigay mo sa tao na dapat ay nasa aming lahat. Turuan mo ang mga kapatid ngayon, Panginoon. Kung sakali man na merong nadodominate, kung paano palalayain ang sarili sa iyong tulong. Kung ano mga hakbang na dapat gawin, mga hakbang na kalugod-lugod sa inyo, katanggap-tanggap sa inyo, para makalaya. At nawa, Panginoon, muli, maalala namin sa tuwina to give the people the gift that you gave us, the gift of freedom. And as we do that, Father, may it be an act of worship. May it be an act of submission to you. And may it be an act of respect. Turuan kami, Lord, po ninyo na igalang kayo. Na huwag namin kayong lampasan sa inyong authority. Na huwag namin kayong daigin pa.
At nawa, Panginoon, sa pagpapalaya mo sa amin at sa pagpapalaya namin sa iba, lalo namang maganap ang maganda mong kalooban sa bawat isa sa amin. Teach us, Lord, to reflect on ourselves and our own errors. Bigyan mo kami ng teachable spirit so that we may be corrected. At kung may mga tao kaming pinagkamalian, sobrang nakawawa, turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, ituwid ang aming mga pagkakamali. At kung kinakailangan humingi ng tawad, ay humingi kami. Lord, we are not gods. Teach us that all the time. Correct our tendency to play God over other people. Pinupuri namin kayo sa kalayaan na binigay niyo sa amin at maaari namin ibigay sa iba at maging sa aming sarili. Sa pangalan lamang ng Panginoong Yesus.